Lin Fan, huwag ka ng maraming satsat. Ngayon, kung hindi mo mailalabas ang 12,000 dote, kasama ang isang bagong-bagong motor, kanselado na agad ang kasal na ito. Mabuti pang ipakasal ko ang anak ko sa magkakatay ng baboy sa tapat ng baryo. Kaysa naman sa iyo, magdusa kasama ang hampas lupang katulad mo. Nay, tama na po. Tumahimik ka nga dyan. Lin Fan, ang pinag-ipon-ipon mong 8,000 piso ay itabi mo na lang para sa sarili mo. Pampagawa ng sarili mong libingan. Tiyon tao, sumakay ka na. Sige, ako na mismo ang magkakansela sa kasal na ito. Pero Liu Tiyon tao, tandaan mo ito. Ngayong sumakay ka sa motor niya. Sa susunod kahit lumuhod ka pa sa harap ko at magmakaawa, hindi ka na makakatapak pa sa pamamahay ko. ₱8,000 pala ha. Ilang taon mo ring pinag-ipunan iyan, no? Isang pulubi na nangangarap mapangasawa ang pinakamaganda sa baryo. Mangarap ka ng gising, hahaha. Liu Tiyon tao, ang pang-aalipusta na ginawa ninyo sa akin. Ibabalik ko sa inyo ng 10 beses. Lin Fan, bakit ka na parito? Bakit hindi mo sundan si Tiyon tao? Kapitan ang bahay ni Don Qian. Yung sirang bahay na halos kalahati na ang gumuho. Kasama na rin ang mabatong bundok sa likod niyan. Bibilhin ko ng buo. Heto ang ₱8,000 pambayad doon. Nababaliw ka na ba? Ilang dekada nang pinabayaan ang sirang bahay na yan. Ang bubong niyan ay butas-butas na parang salaan. Ang bundok naman sa likod ay puro malalaking bato lang. Kahit kamote ay hindi tutubo roon. Tapos gagamitin mo ang perang inipon mo pampakasal sana. Para lang bilhin ang malas na lugar na iyon. Hindi ako nababaliw. Nandito ang pera. Ihanda mo na ang kasulatan. Itatak mo ang thumbprint. Napakasaklap naman. Ang batang ito ay nasiraan na ng bait sa tindi ng problema. Gumastos ng ₱8,000 para lang bumili ng tumutulong bahay na may multo. Sira na talaga ang ulo ng batang ito. Masyadong naapektuhan dahil sa naudlot na kasal. Sira na ang buhay niya habang buhay. Hindi naman habang buhay na magiging mahirap ang pamilya ko. Hindi ako naniniwala na sa buong buhay ko ay dito na lang ako. Magbubungkal ng lupa para lang may makain. Malapit na namang dumating ang taglamig. Kailangang ayusin muli ang higaang luwad na ito. Kailangan ding patatagin ang mga dingding. Bukas sisirain ko muna ang sasala. Ang dingding na sumusuporta sa bubong. At itatayo ko ito ng muli. Ang bulok na dingding na ito. Napakadaling masira. Noong tumakas si Don Qian, ang lahat ng kayamanan na hindi na niya naisama, ay itinago sa pagitan ng dingding na ito, ng ilang dekada na. At walang nakatuklas kahit sino. Kalma lang, kalma lang. Kapag nalaman ng mga taga na yon ang tungkol sa perang ito, hindi lang ang pera ang mawawala sa akin. Baka pati buhay ko ay madamay pa. Liu Chuntao's How Dan You. Nagsisimula pa lang ang pagtutuos natin.
Magbubungkal ka ba talaga ng bakanteng lupa? Walang tutubong anuman sa mabatong bundok na iyan. Nabalitaan ko sa nanay ni Chuntao na maghahanda raw si Danyo sa bayan sa susunod na buwan. Magpapakain daw ng 10 mesa sa malaking restoran sa bayan. Paano naman makakapantay si Lin Fan doon? Bukas na bukas din ay pupunta ako sa kabisera. Hindi dapat makahalata ang kahit na sino. Narito na tayo sa kabisera. Ang mga bababa sa kabisera ay maaari nang bumaba. Bumibili ba kayo ng mga lumang gamit? Bumibili kami. Pero mukhang mga lumang bakal lang ito. Huwag mo nang ilabas pa iyan. Marurumihan lang ang counter ko. Tunay at purong lumang ginto ito. Bata, saan mo nakuha ang bagay na ito? Pamana pa ito, diretso na tayo sa usapan. Kaya mo bang bilhin ito? Kung hindi, lilipat ako sa iba. Kayang-kaya talaga. 85 ang presyo ng ginto ngayon. Lumang timbangan ang gamit dito. 10 tael na malaking bara ng ginto. Bibilhin ko na ng buo para sa iyo. 26,000, ano sa tingin mo? Boss, niloloko mo ba ang taga-bukid? Akala mo ba wala akong alam sa kalakaran? Gawa ito ng gobyerno noong panahon ng Republika. May mataas na halaga ang lumang ginto. Doble ang dapat na presyo nito. 26,000. Itabi mo na lang iyan para sa sarili mo. Saglit lang, bata. Sandali lang, 31,000. Huling tawag, 30,000 na. Hindi ko na talaga kayang higitan pa iyan. Sige, deal, pero huwag cash lahat. Tulungan mo akong magbukas ng account sa kooperatiba. Mag-iwan ka lang ng 2,000 cash. Noong taong 1978, ang mga manggagawa sa lungsod, daan-daan lang ang average na sahod. Ang 60,000 sa liblib na bayan na ito ay siguradong isang napakalaking halaga na parang hari ang buhay mo. Alice, saan bang bundok ng galing ang hampas lupang ito? Kapag nagasgasan mo ang pintura niyan, kaya mo bang bayaran iyan? Mahigit 8,000 ang isang unit niyan. Magwi-withdraw ako at gawan mo ako ng resibo. Ngayong araw ko na ito iuwi. Hala! 2 kariton sa likod at makinaryang pang-araro. Kumpletong set na lahat. Boss, ihanda mo na iyan para sa akin. 3,000 punla ng mansanas na Fuji. Aba! Sadyang napakagalante niyo naman po, mahal naming panauhin. 3,000 punla ng Fuji. Kayang-kaya po ng supply natin dito. At siguradong dekalidad at primera klase ang mga ito. Isang huling hakbang na lang. Napakaporma naman ng sasakyan mo, Kuya Danyo. Sa buong bayan at mga karatig baryo na ito, ikaw lang talaga ang may kayang magmaneho ng ganyan. Si Chuntao iyon. Kapag sumama siya sa akin, siguradong giginhawa ang buhay niya at magpapasarap na lang siya habang buhay. Tabi kayo sa daan. Sino namang malaking boss ang pumasok sa baryo natin? Diyos ko po. Ito kaya ang pinakabagong modelo na Dongfang Hong ah.
Ang isa nito, siguro halos 10,000 ang halaga. At dalawa pa talaga ito. Sa buong baryo natin, wala kang makikitang ganito kabago kahit isa. Teka, bakal na kalabaw. Ikaw ba ang bumili nito? Malawak naman ang kalsada ah. Bakit sa'yo lang, Zhao Danyu? Pwedeng dumaan ang motor mo. Pero ang traktora ko, bawal dumaan. Lin Fan, huwag kang magmalaki rito. Na parang kung sino ka ng sikat. Saan mo naman nakuha ang pera mo? Baka naman may ginawa kang iligal at masamang gawain. Isusumbong kita sa presinto ng pulisya. Lin Fan, baka naman, ibinenta mo ang lupa ng baryo natin. Galing ka lang naman sa kulungan, kriminal ka talaga. Makinig kayong lahat. Gagamitin ko ang tiwangwang na bundok para tamnan ng mga puno ng prutas. Naghahanap ako ng mga magtatrabaho ngayon. Kahit sino, lalaki man o babae, matanda man o bata. Basta masipag at gustong magtrabaho. 15 piso kada araw. Araw-araw ang sahod at mailibre pang tanghalian. May karne sa bawat kain natin. Kuya Lin, malakas ako. Ako nang bahala mag-araro para sa'yo. Pwedeng si Tiagihuan na lang ang magluto para sa'yo. Huwag ng 15, kahit 10 piso lang sapat na. Simula pa lang ito. Hijo, Fan, ano ba talagang binabalak mo? Mabubuhay ba talaga ang mga puno ng prutas sa mabatong bundok na to? Tiyo, kung hindi maganda ang lupa, papalitan natin. Kung maraming bato, gagawa tayo ng mga baitang-baitang na taniman. Maganda ang sikat ng araw sa bundok na ito. Maganda rin ang daloy ng tubig dito. Kaya mas matamis ang mga prutas na itinatanim dito kaysa sa patag na lupa. Gagawin ko ang tiwangwang na bundok na ito. Nakayamanan ng buong nayon natin. Ang hampas lupang iyon. Paano siya biglang nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Ang dalawang traktora ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ano kaya kung alamin ko? Alamin ang mukha mo. Hindi ba iyan ang bulag mong nagustuhan noon? Hampas lupa. Ngayon tignan mo ang nangyari. Hindi ko na maipakita ang mukha ko sa buong nayon dahil sa iyo. Fan, may masamang balita. Ang mga ipinadala mo sa bayan para kumuha ng pataba, ang dalawang traktora natin, ay hinarang ng mga bastos doon. Zuzi, anong nangyari? Mga tauhan ito ni Son Heilong. Ang mga traktora natin sa tanging daan papunta roon ay hinarangan ng ilang van na walang plaka. Walang sabi-sabi ay sinimulan nilang pagbabaragin ang mga sasakyan. Nagbanta si Son Heilong na ang negosyo ng prutas sa buong bayan ay siya lang ang masusunod. Ang mga prutas mula sa nayon ng Qingliu, kahit isang piraso ay huwag nating asahang makakalabas doon. Naku, bata ka. Mula pa noon hindi na lumalaban ang mahirap sa mayaman, at ang mayaman sa may kapangyarihan. Si Son Heilong ang hari-harian sa bayan na iyon. Napakalupit ng taong iyon. Mas mabuti pang sumuko na lang tayo. Bakit tayo susuko sa kanya? Pang-hold up na ang ginagawa niya. Ako na ang magbabayad sa pagpapagamot kay Suzy. Huwag kayong matakot. Bigyan ninyo ako ng 5 araw. Ako si Lin Fan. Kung kaya kong gawing bundok ng ginto ang tiwangwang na lupang ito para sa inyo, kaya ko ring protektahan ang inyong kabuhayan. Kung gustong maglaro ni Son Heilong, ngayon ay sasabayan ko siya sa laro niyang madumi.
Sa nakalipas na 2 taon, nakaipon lang ng pera mula sa pagbebenta ng mga sariwang prutas. Bukod sa 2 gintong baras na ginamit pambili ng traktor noon, hindi ko na pinakialaman ang mga natira. Ngayon na ang tamang panahon para gamitin ang mga ito. Itong dambuhalang maso na kayang magpabagsak sa lahat. Naku kapatid ko, parang awa mo na. Ano ba itong ginagawa mo? Hinukay mo ba ang libingan ng mga ninuno ng kung sinong warlord? Huwag ka ng maraming satsat, tulad pa rin ng dati. Kaya mo bang kunin lahat ito? Hindi ko ipagkakaila sa iyo. Ang 2 gintong baras na iyon noon, ay pinilit ko lang bilhin kahit hirap na hirap ako noon. Ngayon, itong 10 gintong baras kasama ang mga lumang baryang pilak, ay siguradong nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. O baka umabot pa nga ng milyong piso. Ang maliit kong tindahan na ito. Kahit bigain mo pa ang mga lumang buto ko, ay hindi ko pa rin mabibigay ang ganito kalaking pera. Pero kahit na hindi ko kayang bilhin lahat ito, may kilala akong kayang-kaya itong kunin. Napakagandang klase, tunay na mula sa panahon ng Republika. Mga gintong baras mula sa Central na Mint. Walang kahit anong halo o peke dito. Sa mga baryang pilak na ito, ay mayroon pa palang 2 piraso na bersyon ng gansu, na may dagdag na tatak ng malaking ulo. Napakabihirang koleksyon nito. Kapatid, magbigay ka na ng presyo. Bagamat tumaas ng kaunti ang presyo ng ginto ngayon. Pero dahil napakarami nitong dala mo, kailangan ko ring harapin ang panganib. Ang mga gintong baras at baryang pilak na ito. Isang bagsakang presyo para sa lahat. 1,500,000 piso. Noong taong 2000. Ang perang nagkakahalaga ng 1,500,000 piso ay sapat na para bilhin ang buong pabrika ng delata. At may matitira pa nga, para labanan si Son Heilong. Sige, nagkasundo na tayo. Son Heilong, hindi ba't gusto mong makipaglaro? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano ka tuluyang dudurukin. Kuya Lin, may nangyari na, Kuya Lin. Magandang balita yung mga magsasaka ng prutas sa kapitbahay na Zhaojiago. Nalaman ang tungkol sa pasahod natin. Marami sa kanila ang gustong lumipat dito sa atin. Sige, basta ang mga pupunta rito ay masisipag at tapat magtrabaho. Tatanggapin ko silang lahat. Kapag mas marami na tayong tao, pwede nating linisin at tamnan yung buong bahagi sa mailikod ng bundok. Para mapakinabangan din natin, maganda yan. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban pa ang tungkol sa pabrika ng delata. Shunzi, tulungan mo akong magtanong-tanong doon sa bayan. Kung sino ang namamahala sa pinapatakbo ng gobyerno na pabrika ng delata roon. At kung ano ang background niya. Sige po, walang problema. Ganyan na nga ang gagawin natin. Ang negosyo ng sariwang prutas ay nakadepende talaga sa panahon. Sinwerte lang tayo sa magandang ani noong nakaraang taon. Kung sakaling tamaan tayo ng bagyo ng yelo o peste, at pumangit ang kalidad ng mga prutas, mabubulok lang ang mga ito sa sakahan. At saka ang pinakamalaking parte ng kita, ay napupunta lang sa mga gitna, sa mga nagbibiyahe at namamahagi ng paninda natin. Kailangan nating magtayo ng pabrika. Kapag nakuha natin ang pabrika ng delata, at nagpasok tayo ng pagpiga ng juice at pagpapatuyo ng prutas, na mga linya ng produksyon, magagawa nating mga produkto na mas mataas ang halaga. At idirekta ang mga ito sa mga supermarket at tindahan sa buong bansa. Desidido na ako. Pupunta ako sa bayan bukas para mag-usisa. Fanwazi, saan ka pupunta? Sa bayan lang, may aasikasuhin lang ako. Magdadala ako ng 2 karton ng sigarilyong Hongtashan para ilibre ang mga tao doon ng pagkain. Mag-iingat ka doon.
Maraming mata at espiya si Son Hilong sa bayan. Huwag kang mag-alala, Tito. Ikaw si Boslin, tama ba? Balita ko nitong nakalipas na 2 taon, ay naging napaka-aktibo mo sa nayon ng King Liu. Mukhang malaki na ang kinita mo, ha? Ano ngayon at lumalawak na ba ang iyong nasasakupan? At gusto mo pang pumunta rito sa bayan para agawan ako ng kabuhayan? Nagbibiro ka lang, Kuya Long. Ako ay isang hamak na magsasaka lamang. Gusto ko lang ibenta ang mga prutas mula sa sarili naming mga puno. Sa magandang presyo. Nakatambak lang naman ang pabrika ng dilata at tinutubuan na ng damo. Gusto ko sanang arkilahin ito, para makatulong na kumita ng dolyar ang bayan natin. At para magkaroon din ng kabuhayan ang mga kasamahan natin. Hindi naman siguro ito haharang sa negosyo mo, Kuya Long. Ulol, huwag mo akong gaguhin. Ang buong negosyo ng prutas sa bayang ito, ako ang nagpapasya rito. Ang mga prutas ninyo sa baryo King Liu, bukod sa pagbebenta sa akin, huwag niyo nang pangaraping mailabas pa rito. Kahit isang dahon, huwag niyo nang pangaraping mailabas. Pero bibigyan kita ng magandang pagkakataon. Huwag mo nang pakialaman ang pabrika ng dilata. Kursunada ko ang lupang iyon. Tungkol naman sa taniman mo ng prutas. Simula ngayon, bibilhin ko ang bawat kalahating kilo sa halagang 50 sentimo. Bumalik ka na lang ng tahimik sa baryo nyo. At magtrabaho ka bilang magsasaka ko. Tinitiyak ko sa iyo na araw-araw. Kikita ka pa rin. Nang humigit kumulang 100 piso. 50 sentimo. Kuya Long, noong nakaraang taon, ang mga negosyante mula sa ibang bayan, bumibili sa presyong piso at 20 sentimo. Bakit? Hindi ba natatakot si Kuya Long na mabulunan sa kasakiman? Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? CJ, matigas ka pala, ha? Magkaalaman na lang tayo. Gusto kong makita kung paano ang mga prutas ninyo sa buong bundok, pagdating ng taglagas, ay mabubulok lang at magiging mabahong putik. Ha 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 ha. Kuya Lin, naglagay ng harang sa daan ang mga tao ni Son Hilong. Ano kaya kung isama ko ang mga kasamahan natin at lumaban tayo ng patayan gamit ang mga asarol? Bakit kayo nakikipag-away? Umuwi na kayong lahat. Makinig kayong lahat sa akin. Mulat sa pool, hindi kinakalaban ng ordinaryong tao ang mayaman. At hindi rin kinakalaban ng mayayaman ang may kapangyarihan. Pero ngayong araw na ito, ang lalaking si Sun Tianlong ay nang-aapi na sa atin, mismo rito sa ating nayon ng King Liu. Ako si Lin Fan, kung kaya ko kayong tulungang gawing ginto ang tuyong bundok na ito, kaya ko ring ipagtanggol ang pagkain sa inyong mga hapagkainan. Hindi ba't gusto niyang makipaglaro? Papatulan siya ng tarantadong ito hanggang sa dulo. Si Son Hilong ay may kapit sa batasman o sa mga sindikato. Malakas ang impluensya niya kahit saan. Hindi obra kung basta na lang natin siyang babanggain ng harapan. Noong huli doon sa bahay subasta, sinabi ng negosyanteng si Boss Zeng na napakalawak ng koneksyon niya sa buong kabisera. Kapatid, bakit ang bilis mong magbalik? Mukhang seryoso ka na talaga ngayon, ah. Boss Zeng, dahil malawak ang mga koneksyon mo. Tulungan mo naman akong mag-imbestiga sa isang tao. Si Sun Hilong. Gusto kong malaman ang madidilim niyang sikreto.
Kung sino talaga ang nasa likod niya, at kung galing ba sa nakaw o dumi ang pera niya. Si Son Hilong, kilala ko ang taong iyan. Sikat na sikat siya nitong nakaraang 2 taon. Pero nabalitaan ko na ang mismong patron niya sa likod ay tila umuuga na ang pwesto ngayon. Matapos ang 3 araw, ipapadala ko sa iyo ang lahat ng dokumento tungkol kay Son Hilong. Nang direkta mismo sa mga kamay mo. Magkano ang sisingilin mo sa akin? Kapatid, dahil mabilis ka kausap, mabilis din ako. Tatanggapin ko na lang ang commemorative coin na hawak mo. At libre ko na sa iyo ang bayad sa pag-imbestiga. Tungkol naman sa pabrika mo ng delata, kung talagang mabibili at mapapatakbo mo iyan, pwede kang lumapit sa akin para sa mga bentahan pagkatapos. May mga hawak akong tindahan sa ilang malalaking lungsod sa rehiyon ng Yangtze. May mga kakilala naman doon. Ano nang sinabi mo? May nag-imbestiga sa akin doon sa syudad. Siguradong pakana ito ng hampas lupang si Lin Fan. May ibubuga rin pala ang batang ito. Kung ayaw niya akong patahimikin, huwag niya akong sisihin kung maging marahas ako. Sino iyan? Huwag niyo akong bugbugin. Huwag naman po huwag niyo akong saktan. Pinapunta lang po ako rito ni Boss Long. Pinapasilip niya sa akin ang taniman, kung may nagbabantay ba kapag gabi. Bumalik ka at sabihin mo kay Son Hilong na kung gusto niyang makita ang taniman. Bukas mismo ako na ang maglilibot sa kanya. Ang hampas lupang si Lin Fan. Hindi ko alam kung saan nakakuha ng malaking halaga ng pera. Tapos ngayon nakahanap pa ng koneksyon doon sa syudad. Kapag hindi pa natin siya tinapos, sa susunod dito sa bayang ito, wala na tayong puwang dito. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin nyo. Sunugin nyo o sirain ang tindahan. Putulan niya ng tubig at kuryente. Gusto kong ang taniman at pabrika niya ng delata ay tuluyang magsara sa loob ng 3 buwan. Masusunod po, Boss Long. Aba, mukhang maayos ang takbo rito ah. Boss Lin. Nakakainggit talaga itong taniman mo. Napadalaw po kayo, Boss Long. Pasensya na at hindi kita nasalubong agad. Bakit nga pala napadaan ka rito para basilipin ang taniman? O para makipagnegosyo? Makipagnegosyo ba 1,500,000 piso? Ang taniman mo, at pati ang bulok mong pabrika ng delata ibenta mo na sa akin lahat. Kunin mo ang pera at lumayas ka. Umalis ka sa bayang ito. At huwag na huwag ka nang babalik. Boss Long. Alam mo ba na para lang sa tanimang ito, ay napakalaki ng pinuhunan ko. Iyong 3,000 punla pa lang. At 2 traktora. Paggawa ng daan at paghahawa ng lupa. Sahod pa ng mga manggagawa. Inabot din ng 2 taon. Nakapag-invest na ako ng hindi bababa sa 500,000. Sa susunod na ilang buwan na lang, ibebenta na sa merkado ang mga prutas ko. Ang kita sa unang taon pa lang, inaasahang higit pa sa 2,000,000. Tapos bibigyan mo lang ako ng 1,500,000 para makuha pati ang buong prutasan at lupain. Boss Long. Bibigyan kita ng magandang payo. Tumigil ka na ngayon pa lang, at magkanya-kanya na tayo ng landas. Pero kung talagang gusto mong ituloy ito hanggang dulo,
Pwes ako si Lin Fan ay haharapin ka hanggang sa huli. Sige, napakaganda niyan. Lin Fan. Tingnan na lang natin kung sino ang matitira. Sabi ni Boss Long. Sunugin ang buong bundok. Mag-iwan lang ng kaunting ebidensya para makita ng mga pulis. Tulong, may sunog. Nasusunog ang taniman, apulahin niyo ang apoy. Nasusunog ang taniman. Bilis, may tubig doon sa may imbakan. Kuya Lin. Kuya Lin. Siguradong mga tao ni Son Heilong ang gumawa nito. Pinakialaman niya ang mga puno ko. Ang atrasong ito. Sisingilin ko siya ng 10 beses. Sino ang nagpadala ng mga materyales na ito? Sabi ng gwardya, isang lalaking may edad na raw ang nagdala. Hindi nag-iwan ng pangalan, basta maihatid lang daw ang mga gamit. Walang takot sa batas. Talagang wala silang takot sa batas. Kuya Hulong, may masamang balita. Bakit ka natataranta? Dumating ang mga taga-kawanihan ng kalakalan. Sabi nila, susuriin daw ang mga libro natin. Son Heilong, may nagsumbong laban sa kumpanya mo ng transportasyon. Inaakusahan ng iligal na monopolyo. Hindi pagbabayad ng tamang buwis. Marahas na pananakot. Ito ang search warrant. Pakiusap, makipagtulungan kayo sa investigasyon. Mukhang may nagkamali lang yata, sir. Palaging legal ang pagpapatakbo ko ng negosyo. Kung legal nga ba o hindi, malalaman lang kapag nasuri na. Lin Fan, may backer ka nga pala talaga. Pero, akala mo ba mapapabagsak mo ako sa ganitong paraan lang? Ako si Son Heilong. Ilang taon na akong naghahari rito sa bayan. At hindi ako basta-basta magpapatalo. Boss Lin, may masamang balita. May sumugod na grupo sa labas. Pinagtatapon nila ang lahat ng mga materyales natin sa konstruksyon. Aha! Ikaw ba si Lin Fan? May ipinapasabi si Kuya Long sa iyo. Hindi mo kayang pakialaman ang lugar na ito. Kung ayaw mong mapahamak, lumayas ka na ngayon din. Para makauwi ka pa ng buo. Kundi, huwag mo kaming sisihin kung mapilitan kaming gumamit ng dahas. Bumalik ka at sabihin mo kay Son Heilong. Akala ba niya dahil lang nagpadala siya ng ilang maton dito, ay matatakot na niya ako? Kung mas ginagawa niya ang ganito, lalong pinapatunayan na desperado na siya. Magkano kaya ang ginastos niya para lang maayos ang investigasyon sa mga account niya? At magkano pa ang binayad niya para lang maglagay sa mga nakataas? Si Son Heilong ngayon ay parang kandilang unti-unti nang naupos. Bilang na ang mga araw niya. Wasakin niyo iyan.
Hello. Ito ba ang istasyon ng telebisyon sa probinsya? May mainit akong balita rito. Mula sa ating balitaan. Sa silangang bahagi ng bayan, isang pabrika ng dilata na nakatakda sanang isaayos at buksan muli, ay nilusob at pinagwawasak ngayon ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Labis na nasira ang mga kagamitan sa konstruksyon. Mabuti na lamang at walang naiulat na nasaktan o nasawi. Ayon sa isang nakakaalam sa pangyayari, ang insidenteng ito ay maaaring may kinalaman sa kamakailang sigala tungkol sa monopolya sa merkado ng prutas. Bakit mo pa kasi siya binangga? Ayan tuloy ang napala mo. Naibalita pa sa telebisyon. Ang pinakakinatatakutan ng mga opisyal sa bayan ay ang lumaki ang ganitong issue. Lintik, hindi ako naniniwalang. Hindi ko kayang turuan ng leksyon ang isang hamak na magsasakang iyan. Halo, opo. Alam ko na po, naiintindihan ko na. Sino iyan? Ang boss natin sa itaas. Sinabihan akong magpalamig muna ngayon at huwag gumawa ng ingay. Huwag na raw muna akong manggulo. Lin Fan, sisiguraduhin kong katapusan mo na. Kuya Lin, umere na ang balita. Alam na ng buong bayan. Nabalitaan kong si Son Heilong ay pinagalitan ng husto ng taong sumusuporta sa kanya. Ngayon ay bahag ang buntot at tiklop na ang yabang. Tiklop man siya ngayon, dahil may pumoprotekta pa sa kanya sa taas. Kapag dumating ang araw na, kahit ang mga nagtatanggol sa kanya, hindi na siya kayang protektahan ngayon. Doon na talaga ang katapusan niya. Tara, pumunta tayo sa pabrika ng dilata. Hindi pwedeng huminto ang proyekto nating pagbabago. Kuya Lin Fan, anong ginagawa mo rito? Patawarin mo ako, nagkamali ako sa iyo. Hayop si Zhao Danyu, hindi siya tao. Nalugi na siya at wala ng pera. Araw-araw siyang naglalasing at binubugbog ako. Kahit pagkain, wala na kaming mailagay sa mesa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Alang-alang naman sa pinagsamahan natin noon. Pahiramin mo naman ako ng 500 piso. Kahit 200 na lang, sapat na. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, magsisilbi ako sa iyo. Kunin mo ito, hindi ito utang. Binibigay ko ito dahil magkababayan naman tayo. Huwag ka nang babalik dito kailanman. Lin Fan, hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Porke mayaman ka na, minamaliit mo na kami. Tama ka naman. Talagang minamaliit kita. 2 taon na ang nakalipas. Noong sumakay ka sa motor ni Zhao Danyu, wala nang natira sa ating dalawa. Ano namang mapapala mo sa kaiiyak mo na yan? Si Lin Fan na ang pinakamayamang tao sa buong bayan ngayon. Kahit kaunting barya lang ang makuha natin sa kanya. Sapat na iyon para mabuhay tayo habang buhay. Nay, huwag niyo nang sabihin yan. Sinabi na niyang huwag na tayong magpakita sa kanya kailanman. Wala kang alam. Ganyan naman talaga ang mga lalaki. Pero nung araw na yun, itinapon niya ang pera sa lupa para pulutin ko. E di pulutin mo. Kunin mo muna ang pera bago ka magreklamo. Noong walang-wala pa si Lin Fan at mahirap pa siya, ibinigay niya ang buong puso niya sa iyo. Sa nakalipas na 2 taon na mayaman na siya, pero hindi pa rin siya nag-aasawa hanggang ngayon. Sa tingin mo, bakit kaya? Dahil pa rin siguro sa iyo, ikaw pa rin ang nasa puso niya. Nababaliw ka na ba, galit na galit siya sa akin? Makinig ka sa nanay mo. Lumapit ka roon at magpakumbaba ka. Pumatak ka lang ng kaunting luha. Sabihin mo kung gaano kahirap ang buhay mo nitong nakalipas na 2 taon. Napinilit ka lang ni Zhao Danyu.
Imposibleng hindi pa rin lalambot ang puso niyan. Kahit hindi na niya isipin ang pinagsamahan ninyo noon. Kailangan mo pa ring pilitin siyang bigyan ka ng madaling trabaho. Ilang daang piso rin ang kita mo roon kada araw. Magtrabaho muna tayo para kumita ng pera. Saka na natin dahan-dahanin ang iba. Sige, susubukan ko ulit. Naku, ang mabait kong manugang. Sino ang manugang mo? Matandang Liu, ayusin mo nga ang pananalita mo. Lin Fan, si Tia ito. Sinusubukan ka lang naman namin noon. Alam naman ni Tia na magiging matagumpay ka balang araw. Tingnan mo ngayon, asensado ka na. Masayang-masaya si Tia para sa iyo. Matandang Liu, ano ba talaga ang gusto mo? Lin Fan, halos maging pamilya na nga tayo noon eh. Ngayon ay naghihirap si Chuntao. Barya lang sa iyo ang malaking halaga para sa amin. Alang-alang naman sa pinagsamahan natin noon. Pahiramin mo si Tia ng 2,000 piso para makalampas kami sa hirap na ito. Kahit 1,000 na lang, sige na. Kuya Lin Fan, nagmamakaawa ako sa iyo. Pinagsamahan. Napakasama mo, matandang Liu. 2 taon na ang nakalipas sa bakuran mismo ng bahay ninyo. Kinuha mo ang perang pinaghirapan kong ipunin at hiramin sa kung saan-saan. Ang 56 na pisong hiniram ko lang. At kung paano mo iyon ibinato sa mukha ko. Liu Chuntao. At kung paano mo rin sumakay sa motorsiklo ni Zhao Danyu. At sinabihan akong lumayas ng napakalayo. Lin Fan, nagkamali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi ang pagiging mukhang pera ang pagkakamali mo. Ang pagkakamali mo ay ang isiping mananatili ako sa putikan habang buhay. Ang pera ko, si Lin Fan, pwedeng ipangbono sa mga kabaryo. Pwedeng gamitin para ipang-ayos ng daan. Pwedeng ipagtayo ng eskwelahan para sa mga bata. Pero, hindi ko ibibigay sa pamilya Liu ninyo. Kahit isang kusing. Diyos ko po. Wala nang katarungan ito. Yumaman lang si Lin Fan, hindi na tayo kilala. Hindi na kami mabubuhay ng ganito. Kayo na nga ang humusga rito. Aling Liu, tama na. Hindi naman kulang ang tao sa prutasan ko. Yung dumi ng baboy doon sa 2 lote sa likod ng burol. Kulang talaga ng maglilinis doon. Kakargahin para gawing pataba. 15 piso kada araw. Kung gusto mong magtrabaho, pumunta ka sa bodega at kumuha ng pingga. Kung ayaw mo naman, lumayas ka na rito. Ha 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 ha. Ang galit na kinimkim ko sa dibdib ko 2 taon na ang nakakaraan. Sa wakas ay nailabas ko rin ngayon. Zhang Tijen, 3 tao sa pamilya mo. Kumpleto ang pasok niyo ngayong buwan. Kasama pa ang bonus sa labis na produksyon. Ang kabuuan ay 1,350 piso. Hawakan mo ito, hindi mo na kailangang bilangin. Dahil galing kay Batang Fan ang bilang na yan. Siguradong walang mali rito. Batang Fan. Ikaw talaga ang tagapagligtas ng buong baryo natin. Tio, pinaghirapan at pinagpawisan niyo po ito. Ako, si Lin Fan. Hindi ko pababayaan ang kahit sino na nagbuhos ng pagod para rito. Umalis kayo sa daanan ko. Hindi ba si Aling Liu yan? Ay, ang aking mabait na manugang. Ha 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 ha. Pwe, Aling Liu. Wala ka na talaga sigurong hiya. Sino ang manugang mo? Napakawalang hiya talaga. Naalala niyo ba kung paano niyo tinrato si Fanwa noon? Ha 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 ha. Kuya Lin Fan, napakahirap ng buhay ko ngayon. Hindi tao si Zhao Danyu. Araw-araw niya akong binubugbog. Talagang pinagsisisihan ko na. Liu Chuntao, yang pagtawag mo sa akin ng kuya. Ako si Lin Fan at hindi ko matatanggap ang pagtawag mo sa aking kuya. Ngayong araw ay para sa mga kanayon. Isang magandang araw para ipamahagi ang kanilang sahod. Tapos kayong dalawa pumunta rito para magdrama na parang may namatay. Sino ba ang gusto ninyong ipahiya rito? Hindi ba sinabi na ni Fan Wazi? Kung gusto ninyong magtrabaho, pumunta kayo roon at maghakot ng dumi ng baboy.
Ha 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 ha. Dalawang taon ang nakalipas. Ang Linfan na ang tanging laman ng puso ay ako noon. Ay ako na mismo ang pumatay gamit ang sarili kong mga kamay. Ang Linfan ngayon ay nasa napakataas na posisyon. Sobrang taas na kahit lumuhod pa ako at maputol ang aking mga binti, ay hindi ko pa rin maaabot kahit ang dulo ng kanyang damit. Ahahahaha. Puway na bulag ako noon. Hahahaha. Sige na huwag nating hayaan ang dalawang panira na ito. Ang sumira sa magandang mood nating lahat na magkapera. Susunod Alingson pumunta na rito para makuha ang pera. Gumaan na ang loob ko. Pero malayo pa ang tatahakin kong landas. Ang pagbebenta ng sariwang prutas ay hindi pang matagalang solusyon. Noong nakaraang taon sagana ang ani kaya nag-agawan ang mga mamimili. Paano kung sumapit ang taon ng sobrang daming ani, at hindi maganda ang itsura ng mga prutas? Mabubulok lang ang mga ito sa lupa. Bukod doon ang pinakamalaking parte ng kita, ay napupunta lang sa mga nagbibiyahe at mga distributor. Kapag nakarating na ang mga prutas ko sa mga supermarket sa lungsod, ay tumataas ang presyo ng 2 hanggang 3 beses. Pero ang nakukuha ko lang ay ang murang presyo sa sakahan. Kung mabibili ko lang ang pabrika ng dilata, at magpasok ng mga makina para sa pagpiga ng juice, at linya ng produksyon para sa pagpapatuyo ng mga prutas, ay maaari na natin silang gawing mga produktong mas mataas ang halaga, at direktang ipamahagi sa buong merkado ng bansa. Pero hindi ko to kayang ubusin mag-isa. Kailangan kong maghanap ng kasosyo. Pwede si Boss Zeng. Pero taga-kabisera siya. Kuya Lin. Nalaman ko na, ang panimulang presyo ng pabrika ng dilata. Plano ng munisipyo na ibenta ito bilang ari-ari ang bangkarote. 800,000 ang panimulang tawad. 800,000 ang pinakamababang presyo. Dagdag pa ang pagsasaayos ng mga kagamitan at linya ng produksyon. Kailangan pa ng hindi bababa sa 3 hanggang 400,000. Aabot sa 1,200,000 ang kabuuang puhunan. Mayroon pa ako rito, nang natira mula sa benta ng prutas noong nakaraang taon. Kasama ang mga natitirang bara ng ginto. Shanzi, tulungan mo akong makipagkita sa namamahala ng pabrika ng dilata. Pupunta ako sa munisipyo bukas. Fan. Tungkol sa gusto mong bilhin ang pabrika ng dilata. Nabalitaan ko na, kahit na bangkarote na ang pabrikang iyon. Marami pa ring nagkaka-interes doon. Lalo na si Son Heilong. Matagal na niyang pinagkakainteresan ang lupang iyon. Alam ko. Kaya nga lalong kailangan kong pumunta roon para tingnan. Talaga bang gusto mong banggain si Son Heilong? Siya ang hari-harian sa munisipyo. Tiyo, sa mundong ito. Alin man sa ikaw ang tatapak, o ikaw ang tatapakan. Ako si Lin Fan, hindi ko nahahayaang may tumapak pa sa akin muli. Nandyan na si Son Heilong. Sa inyong lahat, ang isusubasta natin ngayon ay ang ari-arian ng dating pampublikong pabrika ng prutas sa munisipyo. Kasama ang gusali ng pabrika, lupa at ilang mga kagamitan. Ang simulang tawad ay 800,000 yuan. Bawat dagdag ay hindi dapat bababa sa 10,000 yuan. Zeo. 900,000. 1,000,000. 1,050,000. Ang presyong ito ay lampas na sa tunay na halaga ng pabrika. Maihihigit pa ba sa 1,050,000? Ginoong auctioneer. Pakiusap tingnan ninyo ito. Ito ang opisyal na aprobadong dokumento na inilabas kahapon ng bayan. Ayon sa patakaran ng bayan, sa pag-unlad ng mga negosyo sa probinsya,
Ang mga lokal na negosyong pang-agrikultura na sumali sa bidding na ito ay may prioridad na makabili at may 15% diskwento sa presyo. May bisa pa ang aprobadong dokumentong ito. Kuya Long, nag-alok ka ng 1,000,000 at 100,000. Ang alok ko naman ay 1,050,000. Pero ayon sa patakaran, makakakuha ako ng 15% diskwento, batay sa alok na ibinigay mo. Kaya 935,000 na lang. Kaya ang alok ko ay 935,000 piso. May pagkakaiba tayong 165,000 piso. Magtataas ka pa ba? Lin Fan, matindi ka talaga. Kuya Lin, dumating na ang mga kagamitan para sa produksyon. Galing iyon sa lungsod. Mas maaga ng 3 araw kaysa sa inaasahan. Mabuti naman sabihan ang lahat na magsipag pa, para matapos ang pag-ayos bago matapos ang buwan. Ang unang batch ng mga produkto, kailangang mailabas bago magsimula ang panahon ng prutas. Kapag nailabas na natin ang mga dilata at pinatuyong prutas na ito, hindi na natin kailangang mag-alala sa pagbebenta ng mga mansanas ng nayo ng King Liu. Kuya Long, ang mga kagamitan sa pabrika ng dilata ni Lin Fan ay dinala na sa loob ng pabrika. Nabalitaan ko rin kukuha pa siya galing sa lungsod ng mga teknisyan para tumulong. Mukhang seryoso talaga siyang simulan ito. Kung gusto niyang magsimula, sisiguraduhin kong hindi siya magtatagumpay. Maghanap ka ng ilang tao. Pumunta kayo sa pabrika niya mamayang gabi at gupitin ninyo ang mga kable ng kuryente. Pagkatapos maghanap ka ng magsusumbong sa Departamento ng Kalusugan at Bumbero ng Bayan. Mag-ikot para bumati sa lahat. Harangin ang paglabas ng permit niya. Hulihin ang magnanakaw. Nakatakas na siya. Hayaan mo na kung nakatakas siya. Huwag mo nang habulin. Pasabihan mo si Zuzi na magkabit pa ng ilang kiki. Mula ngayon magpadala na rin kayo ng magpapatrolya tuwing gabi. Sun Hilong, hanggang dito lang ba ang kaya mo? Habang ginagawa mo ang mga bagay na ito, mas lalo ka lang nag-iiwan ng ebidensya laban sa sarili mo. Ginoong Lin Fan, may nagsumbong sa pabrika ninyo. Ito ay pinagsamang inspeksyon ng Kawanihan ng Kalusugan at Kagawaran ng Bumbero. Pakiusap, makipagtulungan po kayo. Sige po, malugod ko kayong tinatanggap na mag-inspeksyon. Shanzi, kunin mo ang lahat ng mga dokumento ng kwalifikasyon at dalhin mo rito ang mga tala sa produksyon. May alikabok sa sulok, may mansa ng tubig sa sahig, hindi nakasombrero ang mga manggagawa. Pipinturahan po naming muli ang pader bukas. Lilinisin po ang mga kanal ngayong hapon. Naka-order na po kami ng mga sombrero. Darating na po ito bukas. Ano ang temperatura kapag isinasalin ito sa lata? May nakasulat bang tala para rito? Ang kasalukuyang temperatura sa pagdedelata ay 85 degree. At ang tuloy-tuloy na oras ng esterilisasyon ay 15 minuto. Kaya ganap itong sumusunod sa mga pambansang pamantayan. Ito po ang mula sa panlalawigang surian ng pagsusuri ng kalidad. Ang ulat ng kwalifikasyon na ipinasa namin. Kakalabas lang nito 3 araw ang nakalipas, pakiusap, tingnan po ninyo. Mukhang handang-handa kayo, Boss Lin. Naging napakaayos ng inyong paghahanda. Ang mga problemang nakasulat sa sumbong ay halos wala naman talaga. Salamat po sa inyong pagod sa pagpunta rito. Bahagi rin po ito ng pagiging responsable sa amin. Sa susunod, malugod po kayong tinatanggap na mag-inspeksyon anumang oras. Ang aming King Liu Food Factory ay laging handa sa anumang pagsusuri. Boss Lin, hindi ko na po ito ililihim sa inyo. May nagpahiwatig o nag-utos lang sa amin kaya kami pumunta rito ngayon. Pero talagang walang problema ang pabrika mo. May nagpasabi na. Isusulat namin sa ulat kung ano talaga ang nangyari. Salamat sa pag-asikaso, boss. Kuya Li, dumating na ang order galing sa co-op ng syudad. 10,000 kahon ang kailangan sa unang batch.
Kung maipapakalat natin ito ng maayos, dodoble o higit pa iyan sa susunod na buwan. Dapat nating bantayang mabuti ang kalidad. Ang unang batch na ito ang magiging mukha ng negosyo natin. Sabihan mo ang production line. Kailangang walang kahit isang depekto sa batch na ito. Ako na ang magbabantay rito. Basta makarating lang ng maayos ang mga kargamentong ito. Sa syudad, ang pangalan ng King Liu Food Factory ay talagang tatatak na. At kapag nangyari iyon, ang mga order galing sa co-op ay sunod-sunod na darating na parang ulan. Dalawang truck ang dadaan sa provincial road. Maghanap ka ng ilang hindi kilalang mukha at mag-abang sa kurbada ng King Shilling. Huwag kayong mananakit ng tao. Sirain niyo lang ang mga kargamento. Sino walang hiyang naglagay ng kahoy sa gitna ng daan? Kuya Lin, may nanghaharang ng daan sa King Shilling. Boss Zeng, si Lin Fan ito. Maihihilingin sana akong pabor sa iyo. Doon sa ruta papuntang syudad, may naengkwentro kaming kaunting problema. Doon sa may tapat ng King Shilling. Sun Hilong, sa wakas ay umabot ka rin sa puntong ito. Habulin niyo at kuhanan ng larawan ang mukha. Hindi naman ganoon kalaki ang nalugi sa atin. Matindi talaga ang diskarte ng batang si Lin Fan. Naligtas naman ang mga kargamento. May nabasag lang na isang salamin ng sasakyan. Pero ligtas ang mga tao. Matatapang talaga ang mga tao mo. Hawak ang mga bareta at handang makipagpatayan. Boss Zeng, may utang na loob ako sa iyo ngayon. Huwag na basta iyong mga pinatuyong mansanas mo na lang. Kapag nakarating ka na sa syudad, magtabi ka muna ng 2 kahon para matikman ko. Magsalita ka kung sinong nag-utos sa iyo na gawin ito. Nakita ko lang kasi na maganda yung kotse, at gusto ko lang kumuha ng kung ano. Kumuha ng kahit ano, kaya nagdala ako ng bakal para basagin ang bintana ng sasakyan. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang ginawa mo? Ang pagnanakaw ay sapat na para makulong ka ng 10 taon. Magsasalita na ako, magtatapat na ako. Si Boss Long, hindi. Mga tauhan ni Sun Hilong ang lumapit sa amin. Sabi nila kapag sinira namin ang kargamento ay bibigyan kami ng 2,000 bawat isa. Ang mga record ng paglabag ni Sun Hilong sa mga nakaraang taon. Mga paglabag sa pagpapatakbo ng negosyo. Iligal na pagkuha ng mga resources at mga sikretong transaksyon sa pera. At pagpapasimula ng gulo sa publiko. Kuya Lee, sapat na kaya ang mga dokumentong ito para mapahirapan ng husto si Sun Hilong? Hindi pa sapat. Si Sun Hilong ay napakaraming taon nang nagpapatakbo sa bayan. At napakalawak ng kanyang mga koneksyon. Kung aasa lang tayo sa ilang testigo sa King Shilling, ay hindi pa rin natin siya mapapabagsak. Pero paano kung isasama natin ito? Kuya Lin, saan mo nakuha ito? Ibinigay ni Boss Zeng. Sun Hilong, ikaw mismo ang nagpasok ng liig mo sa bitayan. Ngayon ay kailangan na lang ng isang tao para humila sa tali.
Kuya Lin, may nagbabalita sa dulo ng nayon na may gustong makipagkita sa iyo galing sa bayan. Maupo po kayo, Boss Lin. Maaari ko po bang malaman kung ano ang itatawag sa inyo, pinuno? Una lang po. Ang dahilan kung bakit kita pinapunta rito ngayong araw, Boss Lin, ay para pag-usapan ang tungkol kay Son Heilong. Ang taong si Son Heilong ay masyado kang naging mapang-api sa bayan. Pero ang mga hawak mong dokumento ay maaari mo bang huwag muna ilabas? Kasalukuyang nag-aakit ng mga mamumuhunan ang bayan ngayon at ayaw naging magkaroon ng anumang gulo. Pinunong Wu. Sinunog ni Son Heilong ang aking taniman ng prutas at sinira ang aking pabrika. Hinarang ang mga paninda ko. Alam ba ng munisipyo ang mga nangyayaring ito? Pareho nating alam yan. Kaya lang naman siya ganyan kayabang. Hindi ba dahil lang sa mga backer niya sa itaas? Sumipot ako sa usapan natin ngayon. Hindi para makipag-ayos, kundi para sabihin sa iyo ang mga ebidensya laban kay Son Heilong. Naipasa ko na sa itaas. Diretso sa probinsya. Hindi sa munisipyo. Ikaw, Leader Wu. Ang mga transaksyon ninyo ni Son Heilong, nasa ebidensya rin yan. Pero pinigil ko muna. Basta po magmula ngayon. Huwag na kayong makialam sa mga gawain ni Son Heilong. Ang mga ebidensyang iyon ay hindi makakarating sa hindi dapat makakita nito. Iba talaga ang kabataan ngayon, Boss Lin. Hindi naman po. Magsasaka lang naman ako. Nandito sa loob, ang tungkol sa nakawan sa King Shilling. Mga kopya ng salaysay ng mga testigo. Ang tungkol kay Son Heilong. Hayaan nating ang munisipyo ang humawak niyan. Kung paano naman gagamitin yan, kayo na ang bahalang magpasya, Leader Wu. Anong nangyayari dito? May hinuhuli ba sino yan? Nga naman. Lin Fan. Akala mo ba mapapabagsak mo ako sa ganito lang? Sinasabi ko sa iyo, ang mga taong nasa likod ko, hindi papayag na mabulok ako sa loob. Nang matagal. Paglabas ko rito, hindi kita tatantanan. Huwag ka ng maraming satsat. Lakad na. Humanda ka, Lin Fan. Balita ko may nabangga siyang malaking tao. Buti nga sa kanya dapat lang na matagal na siyang hinuli. Kuya Lee, sa wakas nakulong din ang hayop na yan. Madaling ipakulong siya. Ang mahirap ay ang siguraduhing hindi na siya makakalabas pa. Sundalong, maraming taon na siyang nagpapatakbo rito sa bayan natin. Masyadong malalim ang mga koneksyon niya. Pero hanggat ang lalaking may apelidong Zhu na yan, ay gustong protektahan ang sarili niya. Hindi niya hahayaang makalabas agad ang taong yan. Boss Lin. Mabuting balita naman na nahuli na si Son Heilong. Kaya lang ngayong nakakulong na siya. Mawawalan na kami ng mapagbebentahan ng mga prutas natin. Dati kahit binabarat niya ang presyo natin. Kahit paano ay naibibenta pa rin natin ang mga ito. Ngayon ay wala nang gustong bumili. Nga naman, ang buong sistema ng transportasyon dito sa bayan natin ay hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay. At ngayong nakulong na siya, natatakot na ring bumiyahe ang mga driver natin. Totoo yan. May 2,000 kilo pa kaming nakasabit sa mga puno. Boss Lin, malaki naman ang pabrika mo. Baka naman pwede mo kaming tulungan. Huwag po kayong mag-alala. Ang kumpanya ng transportasyon ni Son Heilong ay kasalukuyang nakasara at iniimbestigahan pa. Pero pansamantala lang naman yan.
Nagpautos na ako ng tao para magtanong-tanong doon sa bayan. Kung makakagawa tayo ng paraan, para mabili at mapatakbo natin ang kumpanyang iyon. Ako si Lin Fan kapag gumagawa ng paraan, ay hindi kailanman nag-iisip, na sarili ko lang ang dapat makinabang. Kung gusto nating maibenta ang mga prutas ng bayan natin sa ibang lugar, kailangan natin ng sariling mga sasakyan at biyahero, at ng sarili nating mga customer. Ang gawaing ito na hindi kayang ayusin ni Sun Hilong, ako mismo ang gagawa niyan. Boss Lin. Kung gagawin mo yan, kung talagang mapapagana natin ang ruta ng transportasyon, ang mga barangay natin, may pag-asa ng maisalba ang mga prutas natin ngayong taon. Huwag po kayong mag-alala mga tiyo. Pakisabi po sa lahat pag uwi ninyo. Ang mga prutas ngayong taon, ng Donggo Food Factory ko. Bibilhin ang lahat sa presyo ng merkado. Hindi bababa ang presyo kumpara noong nakaraang taon. Bibilhin mo lahat Kuya Lin. Wala namang sapat na espasyo ang cold storage natin. Kung hindi ka siya magtayo-tayo ng bago. Patakbuhin ang produksyon sa pinakamataas na kapasidad. Ibuhos ang lahat sa produksyon. Ngayon na ang tamang panahon para patatagin ang posisyon natin. Ang gusto ko ay hindi lang kumita ng pera sa isang taong ito lang. Ang gusto ko ay maging sa buong bayan ang pinakamalaking distributor ng prutas. Boss Lin. Magsasaka ka lang naman, may alam ka ba sa pagbiyahe? Kaming mga kasamahan ko rito, manibela ang bumubuhay sa amin. Kapag hindi mo kami napasweldo, huwag mong sisisihin ang mga kasamahan ko kung hindi ka namin irespeto. Ito ang bagong sistema ng sweldo natin. May basic pay at dagdag base sa layo ng biyahe. Kapag mas maraming biyahe, mas malaki ang kita. Walang limitasyon ang pwede mong kitain. Saka yung mga dating kinaltas na deposito sa inyo, ibabalik ng buo sa loob ng 3 araw. Ang mga dating utang na sweldo, babayaran ng buo sa loob ng 1 linggo. Ibabalik talaga ang deposito at saka sa loob ng 1 linggo. Sino ba talaga itong si Boss Lin? Boss Lin, totoo ba talaga yan? Kapag ako si Lin Fan ang nagsalita, may isang salita ako. Pero may sarili rin akong patakaran. Wala akong pakialam kung kanino kayo nagtrabaho noon. Simula ngayong araw, dito sa kumpanya ko, dapat sumunod kayo sa mga patakaran ko. Pagmamaneho ng lasing, pagnanakaw ng krudo at pagdadaya sa mga customer. Isang beses ko lang kayong mahuli, layas agad kayo. Yung mga kayang sumunod, manatili kayo. Yung mga hindi, kaya pwede nang umalis ngayon din. Boss Lin, sasama ako sa inyo. Director Chen. Ito nga pala yung nabinanggit ko sa inyo noon. Mga produkto mula sa Donggo Food Factory. Walang halong kemikal at purong natural. Lasang-lasa ang pagka-natural, tikman niyo po. Mabango at talagang lasang prutas. Alanan. Talagang masarap ang lasa nito. Kumpara sa mga nasa merkado, na juice na hinaluan ng tubig, mas masarap ito. Lao Zeng. Itong Donggo Food Factory. Saan ba galing ito? Ang may-ari ay si Lin Fan. Taga Baryo Qinglu siya. Wala pa nga siyang 30 taong gulang ngayong taon. Ganito na lang. Sa susunod na buwan, ang sistema ng pamamahagi ng produkto sa buong probinsya ay may gaganaping exhibition para sa mga produktong agrikultural. Papuntahin mo itong si Lin Fan para sumali. Kung maganda ang magiging tugon ng mga tao doon, ako na ang bahalang mag-aproba na ipasok ang mga produkto niya sa 180 mga sangay ng kooperatiba. Lin Fan, si Director Chen ng kooperatiba sa probinsya, ay natikman na ang inyong mga dilata. Sobrang nagustuhan niya. Exhibition sa buong probinsya at 180 mga sangay. Pero huwag ka munang magsaya ng maaga. Sa mismong exhibition, darating ang mga produkto mula sa iba't ibang lugar. Maraming magagaling doon. Kung makukuha mo ang kontrata, nakadepende na yan sa sarili mong kakayahan. Huwag kayong mag-alala, baka sa ibang bagay ay wala akong galing. Pero pagdating sa pagpapatunay ng kalidad ng produkto ko, maaasahan niyo ako. May tiwala ako. Ang tuyot na bundok na iyon sa nayo ng Qinglu. Sa wakas ay magbubunga na rin ang ginto.
Donggo Apple Kuya Lee, medyo tago itong pwesto natin. Donggo Apple Vinegar, mailalapit kaya rito 30 yuan 20 yuan. Kapag maganda ang produkto, kusang lalapitan ang tao. Sige, magbukas tayo ng ilang lata para matikman nila. Itsen, masarap nga itong apple juice. Iba ang lasa kaysa sa mga nabibili sa supermarket. Bigyan mo rin ako ng isang baso. Anong brand ba ito? Ang bango, amoy na amoy talaga. Donggo Apple Vinegar. Iho, masarap din itong pinatuyong mansanas mo. Sakto lang ang lambot at tigas. Hindi nakakaumay ang tamis, magkano ba ito? Ek! Gawa po mismo sa nayon ng King Liu ang mga mansanas na ito. Dahan-dahang inihurnong gamit ang tradisyonal na paraan. Walang halong asukal o tubig. Kaya natural na natural pa rin ang lasa. Kung nagustuhan ninyo po, para sa ating promo ngayong araw, bumili ng 3 at may libreng isa. Bigyan mo ako ng 6 na pakete. Ipadadala ko sa probinsya para matikman ng nanay ko. Magandang simula ito. Magandang araw po, Boss Lin. Galing po ako sa One Shell Supermarket sa sentro ng probinsya. Ako po ang purchasing manager doon. Lin ang apelyido ko. Lin po. Pwede po ba tayong mag-usap ng pribado saglit? Manager Lin, tuloy po kayo sa loob. Boss Lin, ang produkto ninyo, 1 oras ko po itong inoobserbahan. Maraming bumabalik na customer. At maganda rin ang mga feedback ng tao. Ang One Shell naman po namin, doon sa sentro ng probinsya, ay may 12 branch. Gusto ko sanang ipasok doon ang mga produkto ninyo. Salamat po sa tiwala, Manager Lin. Pero ano po kaya ang mga kondisyon ninyo? 50,000 ang entrance fee. 3 buwan ang palugit sa pagbabayad. Presyo ng supply, mas mababa ng 10% sa kasalukuyan mong presyo. Pwede muna tayong pumirma ng kontrata para sa 1 taon. Garantisadong benta na 100,000 kahon. Maganda talaga ang mga kondisyon. Pero parang may iba pa siyang gustong ipahiwatig. Manager Lin, walang problema sa mga kondisyon. Pero sa pakiramdam ko, parang may iba pa kayong gustong sabihin. Matalas talaga ang isip niyo, Boss Lin. Sa totoo lang, yung dating supplier ng One Shell, para sa mga dried fruits, ay lokal dito sa probinsya. Kapag binabaan mo ang presyo, para mo na ring inagawan sila ng kita. Yung supplier na yun, may pinagsamahan sila ni Son Heilong. Nakakulong na si Son Heilong. Pwede kitang tulungan. Pero kailangan kitang paalalahanan. Iba kasi siya. Siya yon. Pero ang mga koneksyon niya sa syudad ay nandyan pa rin. Kapag pumasok ka sa Wanjale, baka may manggulo sa iyo. Kuya Lin, napakaganda ng mga kondisyon sa supermarket na iyon. Bakit mukha ka pa ring problemado? Salamat sa pagiging tapat, Manager Lin. Ang kontratang ito, pipirmahan ko. Maganda nga ang mga kondisyon. Pero may mga taong ayaw tayong makapasok doon. Shonzi, tandaan mo. Bago natin narating ang kinaroroonan natin ngayon, kailanman ay walang daan na naging patag. Kung maihaharang sa daan, alisin natin ang harang. Kung hindi natin kayang alisin, umiwas tayo at dumaan sa iba. Bumalik na sa nayon at ihanda ang mga produkto. Kuya Lee, ayon sa sinabi mo, may 2 driver sa bawat sasakyan. Walang hinto sa buong biyahe.
Diretso sa pangunahing bodega ng One Chale sa syudad. Iba ang batch ng paninda na ito kaysa sa mga nakaraang 28. Ito ang paraan natin para makapasok sa syudad. Para sa ating unang sabak, kung sino man ang haharang, ay kinakalaban ang buong nayon ng King Liu, at naghahanap ng gulo sa atin. Napakahalaga ng biyaheng ito ng mga paninda, kaya dapat mag-ingat kayong lahat sa daan. Kung may mangyari man sa biyahe, huwag ninyong piliting makipaglaban. Tawagan niyo agad ang numerong ito sa unang pagkakataon. Larga na! May bakanting espasyo sa kanan ng van. Dumaan ka doon. At saka natin pwedeng buksan ang mga kahon. Eksaktong 5 sasakyan ng mga paninda. Walang kulang kahit isang kahon. Kuya Lin, nandito na. Walang bawas kahit isang kahon. Salamat sa sipag ninyo mga kapatid. Pagbalik ko bibigyan ko kayo ng bonus. Donggu. Boss Lin. Tuloy-tuloy na ang takbo ng production line. Nang 72 oras na, umiinit na ang ilang kagamitan. Kung hindi pa natin ito ititigil para ayusin, baka masira na ito. Patayin muna ang makina para ayusin. Gaano iyan katagal? Kahit 2 araw man lang. Masyadong matagal ang 2 araw. Bagalan muna natin ang takbo sa ngayon. Magpapadala ako ng tao para kumuha ng ekstrang piyesa sa lungsod, habang nagpapatuloy pa rin ang produksyon. Mang Zhang, kumapit ka pa ng 1 linggo. Magiging maayos din kapag dumating na ang bagong kagamitan. Sagad na ang kasalukuyang kapasidad ng produksyon. Kailangan na talaga nating magpalawak, pero kailangan ng pera para sa pagpapalawak. Kailangan pa ng dagdag na hindi bababa sa 2 milyong piso. Lin Fan, balita ko kamakailan lang. Sunod-sunod ang pasok ng mga order sa iyo. Boss Zeng, huwag niyo naman akong biruin. Hindi makasabay ang produksyon natin. Kaya hindi ako makatulog sa pag-aalala. Nahulaan ko na. Iyang pabrika mo ng dilata ay masyado pang maliit ang simula. Interesado ka ba? Nahayaan akong maging kasosyo mo. Seryoso ba kayo, Boss Zeng? Seryoso ako. Alam ko kung anong klase kang tao at hindi ako nagkakamali. Malakas ang tiwala ko sa potensyal ng pabrika mo ng pagkain. Magbibigay ako sa iyo ng 2 milyong puhunan. Kapalit ng 30% ng share. Ikaw pa rin naman ang mamamahala sa operasyon. Ako lang ang bahala sa mga benta at pamamahagi. Boss Zeng. Bakit malaki ang tiwala ninyo sa akin? Halos kalahating buhay ko na ang lumipas. Marami na akong nakitang tao. May mga may kakayahan. May mga may ambisyon. May mga may lakas ng loob. Pero ang mapagsama ang 3 katangiang ito. Ikaw pa lang ang una. At saka, ang mga gintong bara mo, kung hindi pa ubos iyan, pwede pa ba kitang tulungang ibenta iyan sa susunod? Boss Zeng. Pumunta ka sa pabrika bukas para makapirma tayo ng kontrata. Ang bagong pabrika. Kailangang magamit ang bagong pabrika bago magtagsibol sa susunod na taon. Bago magsimula ang panahon ng anihan ng prutas. Dapat maging triple ang kapasidad ng cold storage. At dagdagan ng 2 pang linya ng produksyon. Huwag kayong mag-alala, Boss Lin. Ayon sa hiling ninyo, mas mapapaaga pa ang pagtatapos ng gawa. At hindi ito maantala. Hello, umuwi ka muna saglit dito. May dumating na tao rito sa labasan ng baryo. Sabi niya hinahanap ka raw niya. Hulaan mo kung sino. Sino? Ang tatay mo. Bakit ka napabalik dito? Nabalitaan ko sa labas. Sabi nila may narating ka na raw sa buhay.
Nakapagpatayo ka na raw ng sarili mong pabrika. Inisip ko na siguradong busy ka. Kaya hindi na ako naglakas loob na gambalain ka. Ito ang 5,000. Ilang taon ko ring pinag-ipunan ito. Noong pumanaw ang nanay mo. Hindi man lang ako nakauwi noon. Wala akong kwentang tao. Sa bahay na tayo mag-usap. Hindi magandang tingnan na nakatayo lang tayo rito sa may daan. Sige, magsalita ka na. Ano ba talaga ang dahilan ng pagbabalik mo rito? Wala akong mukhang maihaharap sa iyo. Pero ang lola mo, siya, bata ka pa lang. Mahal na mahal ka na niya, wala na talaga akong ibang magagawa. Bukas na bukas din, pupunta ako sa ospital. Fan, hindi pa kita pinapatawad. Pero ang tungkol kay lola, responsibilidad ko iyon. Doon ka muna matulog sa kabilang kwarto ngayong gabi. Nasa aparador ang kumot. Fan, apo ko. Ikaw nga ba talaga iyan? Lola, nandito na po ako. Huwag na po kayong mag-alala. Magpagaling po kayo. Huwag niyo na pong isipin ang gagastusin. Ako na po ang bahala sa lahat. Mabuti. Mabuti naman. May narating na ang apo ko. Pasok ka. Para kang ewan na nakatayo lang dyan sa may pinto. May mga utang na kayang bayaran, pero may mga utang na loob na kailangang suklian. 15 taong gulang ka pa lang noong umalis ako. Akala ko, kapag nakipagsapalaran ako sa labas ng ilang taon, makakaipon ako ng pera, para pag-uwi ko, kayong mag-ina, ay giginhawa na ang buhay. Pero noong nandoon na ako, doon ko lang nalaman, na wala naman pala akong alam gawin, na masukan na lang ako sa mabibigat na trabaho, hindi man lang ako nakakaipon kada taon. Wala na akong mukhang maihaharap para bumalik. Hanggang sa lumipas na lang ang mga taon. Noong namatay si mama, bakit hindi ka bumalik? Ako. Wala akong pambili ng tiket sa tren. Noong nakahiram na ako ng pera para makauwi, huli na ang lahat. Pa. Kapag nakalabas na si Lola sa ospital, sumama ka sa akin pa uwi sa baryo. Ikaw, payag ka bang pabalikin ako? Kailangan ng pabrika ng tagapamahala ng bodega. Libre ang pagkain at tuluyan. 500 kada buwan. Gagawin mo ba? Sige, usapan na yan. Babayaran ko muna ang bayarin sa ospital. Noong pumanaw ang nanay ko, hindi ko man lang siya nakita sa huling pagkakataon. Iyon ang bagay sa buong buhay ko na pinakapinagsisihan ko. Ayaw ko nang magsisi pa muli. Lin fan siya si Smith. Doon sa Canton Fair, tinikman niya ang pinatuyong mansanas mo, at interesado siya. Lin, napakasarap ng lasa ng iyong produkto. Natural na natural at walang inihalong kemikal. Sa pandaigdigang merkado, napakalakas ng laban nito. Nais kitang imbitahan, na sumali sa susunod na buwan, sa gaganapin sa Sydney na, pandaigdigang eksibisyon ng pagkain. Ginoong Smith, salamat sa iyong imbitasyon. Subalit, hindi pa ako nakaranas mag-export ng produkto. Kaya hindi ko kabisado ang proseso. Hindi mo na kailangang mag-alala doon. Ang kumpanya ko ay matagal nang nakikipagtulungan kay Boss Zeng. Ang kailangan mo lang gawin ay magbigay ng produkto. Para sa ibang mga paraan, kami na ang bahala sa customs clearance at pamamahagi nito. Siyempre, sa kondisyon na ang produkto mo ay makakapasa sa Australyang pagsusuri sa pagkain na mga pamantayan. Salamat sa kooperasyon. Walang problema rito. Ang mga produkto namin, laging ginagawa ayon sa pambansang pamantayan. Walang halong anumang additives. Magkita tayo sa Sydney. Lin Fan, napakalaking pagkakataon ito.
Kung mabubuksan natin ang merkado sa Australia, ang Donggu Food mo, hindi na lang magiging maliit na gawaan. Hindi biro ang pag-export. Bawal magkamali sa bawat hakbang. Pagsusuri sa pamantayan, pag-impake, transportasyon at customs clearance. Kailangang pag-aralang muli ang lahat ng iyan. 30 araw. Sapat na. Pupunta ako sa sentro ng probinsya para sumali sa pagsasanay sa Ingles. Tatakbo ito ng 2 linggo. Kuya Lin, mag-aaral ka ba ng Ingles? Negosyo sa pag-i-export. Hindi mo man lang maintindihan ang sinasabi nila. Paano ka pa makikipagnegosyo? Napagdesisyonan ko na. Ikaw muna ang bahala sa pabrika. Ang pagsubok sa bagong makinarya, gagawin ko na lang kapag nakabalik na ako. Pero, kapag umalis ka, paano na ang mga order? Paano na ang mga customer? Tawagan na lang tayo. Kung may emergency, hanapin mo si Boss Zeng. Nagtitiwala akong kakayanin mo. Next, let us practice. Our products. Meet International. Standards. Manong, narito ka rin ba para mag-aral ng Ingles? May edad na ako. Mabagal na akong matuto. Habang naalala ko pa ngayon. Kahit pa isa-isang pangungusap lang basta may matutunan. Organiko. Organikong pagkain. Ligtas na pagkain. Sertipiko ng orange. Kuya Lee, nabalitaan kong taglamig doon ngayon. Magdala ka pa ng mas maraming damit. Tiningnan ko ang ulat ng panahon. Nasa mahigit 10 degree ang temperatura sa Sydney ngayon. Mas mainit-init kaysa rito sa atin. Unang beses kong mangibang bansa. Unang beses. Pati pasaporte ko ay minadali pa ang pagproseso. Masasanay ka rin pagdating ng araw. Tara na, mag-board na tayo. Bantayan mo ng maigi ang bahay. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Tatlong taon ang nakalipas. Nakatayo ako sa dulo ng nayon na suot ang lumang basahang damit. Kahit ang 12,000 dote, ay hindi ko magawang maibigay. Pagkalipas ng 3 taon, nakaupo ako sa eroplanong lilipad patungong Australia. Para dalhin ang aking mga mansanas, at ibenta sa ibang bansa. Ang sirang bakuran na iyon. Ang gumuho na pader na iyon. Ang nagpabago sa buong buhay ko. Hello! Subukan po ninyo ang aming natural na apple chips. Walang asukal. Walang artipisyal na sangkap. Ginoong Chen, ang iyong mga mansanas, mula sa aling probinsya sa China ng galing. Shandong. 36 na degree hilagang latitude. Ang pinakaangkop para sa paglaki ng mga mansanas. Na isa sa mga latitude, alam ko ang lugar na iyon. Masarap talaga ang mga mansanas doon. Ako ang mula sa Tokyo Chiyoda. Purchasing Director ng kumpanya ng pagkain Kobayashi ang apelyido ko. Mayroon kaming 300 mga chain supermarket at convenience store sa Hapon. Ang kalidad ng produkto mo sa merkado ng Hapon ay talagang may laban. Pero, pagdating sa mga inaangkat na pagkain sa Hapon, napakahigpit ng kanilang mga patakaran. Kailangan mong kumuha ng sertipikasyong BTS. Bago ka makapasok sa aming mga tindahan, gaano katagal bago makuha ang sertipikasyong ito? Kung magsisimula ka ng maghanda ngayon, 6 na buwan. Kung makuha mo ang sertipikasyon bago magtagsibol sa susunod na taon, maaari tayong pumirma ng 5 taong eksklusibong kontrata para sa supply. Sige, asikasuhin ko agad pag uwi ko. Ginoong Chen, inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa iyo. Sa biyaheng ito sa Australia,
Ang pinakamalaking nakuha ko ay hindi ang order na iyon. Bakit ba napakaganda ng mga mansanas natin? Dahil ito sa kalidad ng lupa natin dito. At ang klima ay talagang biyaya ng may kapal. Nakapagdesisyon na ako. Gagawin nating isang malaking modelo ang buong baryo ng Kingliu na may mataas na pamantayan para sa pagtatanim ng organikong mansanas. Ano nga ba ang ibig sabihin ng may pamantayan? Ibig sabihin nito ay iisang uri ng pananim, iisang uri ng pataba, iisang paraan ng pagtatanim, at iisang tatak o brand. Ako na ang magbabayad sa mga eksperto sa pagsasaka para turuan kayo. At ang mga dekalidad na prutas ay bibilhin ko sa halagang mas mataas ng 20% kaysa sa presyo sa merkado. Para naman sa mga ayaw hindi ko kayo pipilitin. Iho, nagtitiwala kami sa iyo. Kung ano ang sabihin mo iyon ang gagawin natin. Tama-tama, walang magiging mali kung susunod kami sa iyo. Mabuti naman. Sige, kung ganoon simula bukas. Bawat pamilya ay magpadala ng tao sa planta para mag-training. 3 buwan mula ngayon, gagawin ko ang mga mansanas ng Kingliu Village na pinakakilalang tatak sa buong lalawigan. Iho, pumunta ka sa bahay mamayang gabi para maghapunan. Nagluto si Tiyan ng manok, kaya sa susunod na lang po, may aasikasuhin pa po ako ngayon. Iho, binili mo itong sirang bakuran. Pero hindi mo naman masyadong tinirhan. Ngayon ba gigibain mo para magpatayo ng bagong gusali? Hindi ko gigibain, ayusin ko ito. Ibabalik ko sa dati nitong itsura. Para saan pa at aayusin mo yan? Hindi ka naman nawawala ng matitirhan ngayon. Tio, ang lumang bakuran na ito ang nagbigay sa akin ng lahat. Kung hindi ko lang 3 taon na ang nakalipas. Nabaliw at binili ito. Baka hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin ako sa kung anong construction site at nagbubuhat ng hollow block. Gusto ko itong gawin para sa ating Museo ng Kasaysayan ng Kingliu Village, para makita ng mga susunod na salinlahi kung anong klaseng buhay ang pinagdaanan ng nayon, bago natin narating ang naroroonan natin ngayon. Napakagandang ideya niyan. Mag-aambag ang nayon ng mga manggagawa at materyales. Boss Lee, pasensya na sa istorbo. Pinunong Wu, may kailangan ba kayo? Hindi na ako pinuno ngayon. Nagbitiw na ako sa tungkulin. Lumabas na ang hatol sa akin. 15 taong pagkabilanggo para sa iba pang mga kasalanan. Maraming salamat sa pagpunta mo rito ng sadya. Yung mga dokumentong hawak mo tungkol sa akin. Salamat at hindi mo isinumite sa taas. Hindi kita tinutulungan. Sa tingin ko lang kasi, kapag naligaw ng landas ang isang tao, dapat bigyan pa rin siya ng pagkakataong magbago. Sa susunod kapag may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling magsabi. Kahit wala na ako sa posisyon. Pero may mga kakilala pa naman ako doon sa bayan. Kuya Wu. Tapos na ang nakaraan. Kapag may pagkakataon, bisita ka naman sa nayon namin. Tikman mo ang mga mansanas namin. Bagsak na si Son Heilong. Nag-resign na si Ginoong Gu. Tapos na ang panahon nila. Ang panahon naman natin ay nagsisimula pa lang. Ngayon na ang huling araw ng palugit. Alin man sa magbigay ka ng paliwanag, o mapupunta sa amin ang lupang ito. Wala akong pera, kaya bahala na kayo kung anong gusto ninyong gawin. Kunin niyo na. Tiete, magkano ba ang halaga ng isang katulad mo?
Kapag hindi ka pa lumayas bago ang sa makalawa, itatapon namin ang lahat ng gamit mo sa labas. Itatapon na lang natin palabas ang lahat ng gamit. Sana hindi ko na lang hinayaang iurong mo ang kasal na iyon. Ma! Huwag niyo nang sabihin yan. Napakaganda na ng buhay ni Lin Fan ngayon. Pati ang nayon ng King Liu ay umunlad dahil sa kanya. Ang mga taong minaliit siya noon, ay sa kanya na umaasa para mabuhay ngayon. Kung hindi lang ako sumakay noon, sa motorsiklo ni Zhao Danyu. Ang nakatayo sa tabi niya ngayon. Hindi kaya ako iyon. Ang bawat dahon ay may sariling hantungan. At ang hantungan ko na si Lin Fan ay narito lang. Boss Lee, pumarito ka at tingnan mo ito. May bagay sa loob ng pader na ito. May anak ang pamilyang Lin na nagngangalang Fan. Sana'y lumaki siyang may marating sa buhay. Mukhang matagal na ang pagkakasulat nito. Kilala niya ang sulat kamay na ito. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina. Nang iukit niya sa pader, ang mga salitang ito, kakamatuto pa lang niyang maglakad. Ma! Hindi ko po kayo binigyan ng kahihiyan. Ngayong araw ang Museo ng Kasaysayan ng Nayon ng King Liu ay opisyal nang magbubukas. Ang pinagmulan ng museong ito ay alam naman nating lahat. Noong bumili si Fan 3 taon na ang nakalipas, sa halagang 8,000 piso, ng isang sirang bakuran. Ang sulat na ito ay inukit ng ina ni Fan, di ba? 30 taon na ang nakalipas. Inukit ito ng aking ina sa sirang bakurang ito. Sana'y lumaki siyang may marating sa buhay. Natupad din ang pangarap niya. Fan, ano ba ang naibigay sa iyo ng bakurang ito? At ano rin ang naibigay mo sa bakurang ito? Tito, hindi dahil sa may naibigay ako sa bakurang ito. Kundi ang bakurang ito ang nagturo sa akin. Tungkol sa buhay ng tao. Ang pinakakinatatakutan ay hindi ang pagiging mahirap kundi ang pagsuko sa tadhana. Basta hindi ka susuko sa tadhana. Kahit sa lumang bakuran ay may tutubong bundok ng ginto. Kuya Lin, tumawag na ang customs mula sa kabisera. Ang unang batch ng exports natin papuntang Australia ay nakapasa na sa inspection at quarantine. Mr. Lin, congratulations. Nakapasa na ang mga produkto mo. Sa lahat ng pagsusuri para sa GE certification, pwede nang pirmahan ang kontrata. Ang galing mo talaga, Lin Fan. Sa loob lang ng 3 taon, mula sa walang-wala hanggang sa makapag-export sa ibang bansa, may talento ka talaga, bata ka. Ha ha ha. Boss Zeng, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ako aabot ng ganito kalayo. Naku, wag mo na akong bulahin. Pero seryoso, may magandang balita. Ang business channel ng Provincial D Station ay gustong gawan ka ng isang exclusive interview. Ang pamagat ay mula sa 8,000.
Hanggang sa milyon-milyong export. Ang kwento ng tagumpay ng isang magsasaka. Ano, interesado ka ba? Boss Zeng, wag na po ako sa interview na yan. Kung may dapat mang sumalang, doon na lang sa mga taga na yon. Na buong buhay na nagsaka. At ngayon ay sumasama sa akin na magtrabaho, ang mga tiyuhin ko ang isa lang nyo. Kung wala sila, akong si Lin Fan ay wala lang. Lin Fan. Hindi nga ako nagkamali sa pagkilala sa iyo. Boss Lee, kailangan niyo po kaming tulungan. Ang bulubunduking lupa sa nayon namin ay katulad din nang sa inyo doon. Pero matagal nang nakatiwangwang at walang nag-aalaga. Sabi ng munisipyo ay i-develop daw ito. Pero 2 taon na ang nakalipas ay wala pa ring nangyayari. Tito Liu, may ideya naman ako sa lupain inyo. Ang kalidad ng lupa doon kumpara sa nayon namin ng King Liu. Bagay pa ring taniman ng mansanas. Ano ba ang naiisip ninyo? Gusto rin sana naming magtanim ng mga puno ng prutas gaya mo. At magtayo ng kooperatiba. Pero una ay walang teknolohiya at pangalawa ay walang pera. Pangatlo ay walang mapagbebentahan. Hay! Sa usaping teknolohiya, pwedeng pumunta roon ang agrikultor ko para magturo. Sa pera naman ay pwede akong manguna, para makipag-usap sa bayan tungkol sa pautang para sa mahihirap. Ang mapagbebentahan naman, ang mga prutas ninyo, basta't umabot sa pamantayan. Bibilhin ko ang lahat sa presyo ng merkado. Pero may isang kondisyon. Kailangang magtanim kayo ayon sa aking pamantayan. Bawal gumamit ng mga ipinagbabawal na pestisidyo. Bawal gumamit ng pampahinog. Bawal ipasa ang mababang klase bilang maganda. Huwag kayong mag-alala, Boss Lee. Kilala ng buong bayan ang integridad mo. Kung handa mo kaming gabayan, susunod kaming lahat sa iyo. Sige, bukas isasama ko ang eksperto. Sa baryo ninyo para tingnan ang lupa. Kung maayos naman, maaari na tayong magtanim ng mga punla ngayong taglagas. Pagkalipas ng 2 taon, ang inyong mga lupain sa kabundukan ay magiging tila minahan ng ginto na rin. Hindi matatawag na mayaman kung iisa lang ang umaasenso. Ang bawat tao sa lupang ito ay dapat magkaroon ng pagkakataong makatayo sa sariling paa. Boss Lin, ang lupa mong ito ay napakaganda ng pagsusuri sa lupa. Mataas ang taglay nitong organikong materyal. At ang antas ng mabibigat na metal ay mas mababa pa sa pambansang pamantayan. Napakabagay para sa pagpapalago ng organikong pagsasaka. Professor, wang gusto ko sanang maging teknikal na tagapayo ka ng pabrika ng pagkain ng donggu. Boss Lee, ano ba talaga ang balak mong gawin? Nais ko sanang magtayo ng isang sentro ng pananaliksik sa mga uri ng mansanas. Magparami ng mga babagay sa ating lokal na klima ng mga bagong uri. Hindi lang basta magtanim ng magagandang mansanas, kundi dapat mapatubo rin ang pinakamasarap na mansanas sa buong bansa. Napakalaki naman ng pangarap mo ah. Pero gusto ko yan. Ang dami ng taon na nagtatanim ng mansanas sa probinsya natin. Kaya lang kulang talaga tayo sa profesional na lokal na institusyon para sa pananaliksik at pagbuo ng bagong uri. Mayroon ako ritong ilang uri na babagay sa klima dyan sa inyo ng mga bagong uri. Pagkatapos ng 3 taon na eksperimento, maganda ang resistensya nito sa sakit at masarap talaga ang lasa. Kung interesado ka, pwede tayong magtulungan para gumawa ng modelong sakahan. Professor Wang, ako na ang bahala sa pondo at teknikal na suporta. Ang kailangan nyo lang gawin ay magpadala ng mga tao at magbigay ng inyong kaalaman. Shunzi, tulungan mo akong maghanda. Sa susunod na buwan gusto kong magdao sa baryo ng isang Donggu Apple Festival. Iimbitahan natin ang lahat ng negosyante sa buong probinsya. Talaga, Kuya Lee? O sige, dapat lakihan natin ang paghahanda. Dapat lang, para makita ng lahat, na noong 3 taon na ang nakakaraan kahit damo, ay hindi tumutubo sa mabatong bundok na iyon. Pero tingnan nyo kung ano ang mayroon doon ngayon.
Sa ating mga panauhin, sa ating mga kaibigan, malugod ko kayong tinatanggap sa unang Donggu Apple Festival. Hoy fan! Umakyat ka naman sa entablado at magsalita ng kaunti doon. Hayaan mo na si Shunzi ang magsalita, mahina ako sa ganyan. Lin fan! Maligayang bati sa iyo. Ang ganda at ang formal ng pagkakagawa niyo rito Boss Zeng, pumunta kayo rito nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Para sana nasundo ko kayo. Naku, huwag na. Gusto ko lang kasing pumunta at makita ito ng sarili ko. Ang tindi ng kaganapang ito. Mas malaki pa sa inaasahan ko. Si Manager Lin na galing sa syudad. Nandito rin ngayon. Sinama pa ang pinaka-boss niya. Galingan mo ha. Lola, bakit po kayo nandito? Hindi pa po kayo lubusang gumagaling. Nabalitaan ko kasing may malaki kang gagawin ngayon. Nagpumilit talaga si Lola na pumunta. Walang makakapigil sa akin. Apo kong si Fan. Nakatingin sa iyo ang nanay mo mula sa langit. Masayang-masaya siya para sa iyo. Nay, nakikita mo ba? Ang batang sabik mong makitang lumaki. Hindi kanya ipinahiya. Noong taong iyon, binili ko ang pinakagibag-gibang bakuran sa buong nayon. Walang sinumang nag-akala na ang gibang bakuran na iyon ang nagbigay sa akin ng lahat. Sa totoo lang, hindi naman talaga ang bakuran ang may sira. Ang may sira pala ay ang puso ko na hindi man lang nangahas mangarap.